Katanungan, mukhang hindi maubos to, attorney. Okay lang ba kayo hanggang hapon? Ito. Yes, sir. Go ahead. Good morning po from the representatives of government. May I ask po kung ilan yung mga na-take down or mga violators, maybe yung mga estimate po yung mga violators from the past election po, 2022 po or tayo po yung last year na elections? Yung po kasing guidelines natin was just promulgated this September 7 by the ANBAC. Dati po registration, gano'n po. Pero hindi po yung ganito po na may nakatutok na task force. So, medyo hindi rin po gano'n kadali yung pag-take down po. Kaya po sinasabi namin na ang kaibahan ngayon, the platforms themselves, nag-commit na tutulungan tayo. At may special, kumbaga parang po tayo may special lane. Hindi na po tayo nagmamakaawa na para niyo po awa, inside po bahay, ano na po itong ginagawa nitong account na to. Masisira na po, hindi na po matuto ng eleksyon kung ganyan po yung pinapakalat ng account na to. So sa ngayon po, may commitment po yung platforms at meron tayong special channels para mas madali po. At ang malaking part po nun, pag sinabi lang po ni Comelec, for example sa Meta, that they violated this regulation, these rules, itong guidelines po natin na ito, and galing po sa aming special government channel na may authorized po na email, madali po for the platform para po i-take down po ito. Yung nga pong sinubukan namin, 2 days or 2 out of 3 accounts po agad yung na-take down. So, example pa lang po yun, dahil hindi pa naman po tayo nagsisimula ngayon para sa implementation ng guidelines po. Pero just to clarify po, meron mga na-disqualify mga candidates po? Wala pa, bago pa lang. Okay. One last na po kasi during the 2022 elections, nagkaroon kami ng parang research po and parang parang social experiment with regards dito sa mga social media users who are monetizing, binibenta nila yung mga pages nila or yung accounts nila na napakadami na yung mga followers during the happening. Pasok pa ito doon sa resolution or doon sa pag-monitor po nila. Paano niyo po Yes, Attorney Mays? Yung guidelines po natin for the digital election campaign, kung ito pong mga platforms na ito ay used primarily for election partisan activities or partisan political activity rather, they will be included po. But with respect to the aspect na binibenta nila for politicians, I think it's a different matter na po out of the grasp of the Commission on Elections because sa kanila na po yan, yung bentahan na po na nangyayari. But for the digital election campaign na pinupost po dito sa mga online platforms na ito, yes, they will be included naman po. Regardless kung ibinenta or hindi. Pero kasama ko siya sa ilalagay or i-declare mga yung pinili po nila. Yeah, of course, opo. Ayan,